nanamtan ng sala, manalig sa balikan niya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magdala ng bihisan, pamalit na panyapak o kaya tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Paupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng good evening. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw po ng ating pagnunumena sa karangalan ng ating mahal na patron, Nuestra Señora Soledad. At kahit po meron pang ilang araw na titira bago ang piyesta, ilan pa? Pang-apat na lang ba? Kahit na may 4 na araw pa pong natitira, mauuna na po kong babate, happy fiesta po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong sabihin na miss ko po kayo. Mga kapatid, netong June 1 po, na-appoint na po ako sa bago ko pong assignment. Ako po ngayon ay parochial vicar o assistant parish priest ng San Felipe Parish dito po sa Mandaluyong. At alam niyo po ang kwento ko. Ito po ang aking unang parish bilang pari. Dahil alam niyo, deacon pa lang ako. Saan ako inassign ni Cardinal? Sa seminaryo. Diakono po lang, binalik niya na ako sa seminaryo. Doon na rin po ako naging pare. Kaya po hindi ko pa alam paano mag-manage ng isang parokya. Netong isang buwan ko pong nasa Mandaluyong ako, ngayon pa lang ako natututo paano mag-manage, paano mag-meeting ng mga ministry, paano mag-street mass at kung ano-ano pa.
excited po ko at isa sa mga karanasan ko po ngayon sa parokya ay ito. Napansin ko po na ang mga kabataan, meron po bang mga kabataan dito kabilang sa youth ministry natin? Taas nga kamay. Ayan po, narito sa harapan. Isa ko pong napansin sa ating mga kabataan ngayon, lagi silang gutom. Anong ibig ko po sabihin? O di magpapamiting ako, ali kayo, mag-meeting tayo, mag-formation tayo, may ipapakisuyo ako sa kanila, magsuserve sila, magpapalinis ako, magpa-practice. Alam niyo po mukhang bibig ng mga kabataan ngayon pagkatas ng gawain. Father, saan tayo kakain? Yan po ang isang bagay na natututunan ko. Laging gutom ang mga kabataan. May mga lambing pa yan. Sasabihin nila, Father, ang init no? Ang sarap mag-ice cream. Father, ang tagal na namin di nakakakain ng pizza. Baka pwedeng matikman naman namin. O kaya naman kapag nag-oath-taking, Father, pasamgyup ka naman. Minsan nga po naaalala ko, nakita nila ako, galing ako misa sa labas, may dala-dala akong paper bag, papalik na ako ng opisina. Alam niyo po, ang kabataan parang mga bata talaga. Alam niyo yung sisilipin yung laman ng paper bag ko, Father, pagkain yan, pagkain yan. Naninibago ko kasi sa seminaryo, hindi makabanat ng ganyan mga seminarista ko, takot na takot. Itong mga bata naman sa parokya, yung mga youth namin, talagang sinasabi nila, Father, kain naman tayo sa labas. Sa isang banda, pwede nating isipin, Father, patay gutom naman yung mga youth mo sa Mandaluyong. Mukhang pagkain. Pero sa isang banda rin po, alam nyo, nakikita ko lang sa kanila, yung ebanghelyo na binasa ko po sa inyo ngayong gabi. Anong sabi po ni Jesus sa mga apostol niya? Sa inyong pagmimisyon, huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdala ng bihisan, pamalit panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang buhay. Tila baga sinasabi sa atin ni Jesus, basta ikay naglilingkod at sumusunod sa akin, hindi mo na kailangang isipin ang pang-araw-araw mo. Ako nang bahala sa ikabubuhay mo, ako nang bahala sa mga kailangan mo. Basta sumusunod at naglilingkod ka sa akin, ako nang bahala sa pamumuhay at sa iyong mga kailangan sa buhay mo. Kaya pala itong mga kabataan na to, pag nagpa-meeting ako, pag tinawag ko doon sa simbahan, ang bilis pumunta. Hindi dahil ay si Father magpapakain, hindi. Dahil malaki ang tiwala nila sa Diyos na sa lahat ng paglilingkod ko sa simbahan, si Jesus na ang bahala sa pamilya ko, si Jesus na ang bahala sa kailangan ko, si Jesus na ang bahala sa pag-aaral ko. Kung hindi sa kanilang malaking pagtitiwala sa Diyos na yung palagian nilang paglilingkod sa simbahan, hindi sila pababayaan ng Diyos sa pamilya, pag-aaral at buhay nila. At minsan po napapatanong ako mga kapatid, wala namang kaming binibigay na sweldo sa kanila. Walang allowance, kahit nga pamasahe, wala kaming binibigay. Dumarating sa punto, itong mga kabataan namin sa parokya, sila pa ang bumubunot sa kanilang mga pitaka. Tanong ko minsan, saan kaya nila nakukuha yun? Lingkod sila ng lingkod, binibigay na nila yung oras nila sa simbahan, pati yung kanilang mga meron sila, binibigay pa nila kay Kristo. Nakita ko rin po, totoo yung ating gospel. Sinabi dito sa ating ebanghelyo, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin kayo ng walang bayad. Itong mga kabataan na to, kaya nilang dali-dali pumunta sa simbahan at kahit ibigay yung maliit na perang meron sila. Dahil mga kapatid, naranasan nilang mabigyan ni Jesus ng walang kapalit. Nararanasan nila paano mabigyan. At dahil sa karanasan nito, ipapakita ko rin sa iba paano magbigay. Mga kapatid, sana po ngayong ikalimang araw ng ating pagnonobena sa ating patron Nuestra Señora de la Soledad, may hiling lang po akong dalawang bagay mula sa inyo. Una po, sana makita natin ang mga biyayang binibigay sa atin ni Kristo araw-araw. Ano pong sinasabi ko sa inyo? Minsan kasi nakafocus lang tayo doon sa mga bagay na hinihingi natin.
Minsan naman si Lord, hindi naman lahat ng hiningi natin binibigay, di ba? Kaya yung iba sa atin nagtatampo. Pero imagine mo, yung hangin na hinihinga mo ngayon, hiningi mo ba yan kay Jesus? Yung araw na sumisikat tuwing umaga, dinadasal mo ba yan kay Jesus? Yung tubig na pinapanligo mo, kasama ba yan sa intentions mo? Hindi naman, di ba? Pero binibigay pa rin ni Jesus. Sana makita po natin sa araw-araw yung mga maliliit na binibigay niya sa atin. Nang sa gayon, matuto tayong magpasalamat, makita natin na kahit hindi natin hinihingi, patuloy pa rin nagbibigay ang ating Panginoon. At nawa mga kapatid, sa pagkakita natin sa mga maliliit na biyayang binibigay sa atin ni Jesus, ito ang mag-imbita sa atin sa ikalawang bagay po. Kung tayo binibigyan kahit hindi tayo humihingi mula sa Diyos, sana ganon din tayo sa ibang tao. Na bagamat hindi sila humihingi sa atin, kahit na wala naman silang hinihiling, magbigay rin tayo. Anong ibig sabihin? Nagbibigay tayo, hindi dahil humingi sila. Nagbibigay tayo kasi alam natin yung karanasan ng mabigyan. Na nais nating iparamdam sa kanila, ito yung pakiramdam pag nagbibigay si Jesus, magbibigay ako sa iyo para maranasan mo rin anong ibig sabihin ng mabigyan ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, pinapaalala lang po sa atin ni Jesus mula sa mga pagbasa natin sa araw na to, ang Panginoon alam ang mga kailangan natin. Sana lang po, maalala ninyo na Diyos ang bahala sa lahat kapag marunong kang sumagot sa kanyang pagtawag. Huwag mahiyang magbigay sa iba, hindi naman kailangan pera. Kahit yung panahon mo, yung pakikinig mo lang. Huwag tayong mahiyang magbigay sa iba kasi ang Panginoon walang hinihinging kapalit sa atin, pero araw-araw pa rin siyang nagbibigay at tinutugunan kung anong kailangan natin. Amen.